Good evening, Collegiate Cats. Kamusta kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Cats na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggil sa TVJ and Legit Cats. And para nga ngayong gabi, ang mainit po natin pag-uusapan ngayon ay pumapatungkol po dito sa pagmamalinis po ng kalaban. Ayan, sila po yung naghuhugas kamay. Alam niyo yon, silip sila ng silip, sila po ya bato ng bato, kung ano po ang mga pinagsasabi. Ang kaso, bumabalik lang din po sa kanila. Hindi lang po doble, triple pa na bumabalik po sa kanila ang lahat ng kanilang sinasabi. Kaya daw, ayon po sa ilang netizen or sa ilang legit Americans bago sila magmalinis, ay siguraduhin na wala silang bakas na maibabato rin sa kanila pabalik. So, isa po yan sa pinakamasaklap pinakamasaklap na instances, yung nagyayabang ka, yung masyado kang confident sa mga sinasabi mo, masyado kang G, hype na hype sa pangbabatikos, panlalait, at kung ano-ano pa, paghahamon, babalik din naman pala sa iyo. Parang kinain lamang din ang mga sinabi po nila. So mamaya atin po yung lilinawin ang tungkol po sa usaping ito mga ka-OG. Pero bago yan, nais ko po munang magpasalamat sa mga nandito ngayon, nakikinig po sa atin at nakatambay sa munti nating YouTube channel. Thank you so much po na kayo nandito ngayon na sumusuporta po sa atin at matyagang nakikinig sa atin pong mga updates sa araw-araw. At kung kayo na may bago lang dito sa ating channel at hindi ka pa nakaka-subscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas nating mga balita. I-click nyo po yung notification bell para kayo po'y mano-notified every time na may mga bago tayong reaction videos. And para naman sa masusugid natin taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for tonight's video. Shoutout nga po dito mga ka-OG kina HTC14 TV. Ganun din po kay Sir Willibet Dioso. Maganda rin gabi. Sir Nathan Wayne De Vera, ayan, thank you so much sa parati niyang pagpapaalala sa atin sa mga bagay na yung mga technical problems natin, ganyan. And kay Romy Obispo, maganda rin gabi, mukhang bago lamang po kayo, So, pakaklik na lang po ng subscribe button and notification bell. Pati po kay Miss Annabel Paez, magandang gabi sa iyo. Ganon din kay Sir Renato Reyes. Ayan, medyo napapadalas, ang pag-shoutout natin kay Sir Renato. Bago lang rin po siguro to, at nagiging active sa atin. Kaya naman, thank you so much. Pati po kay Sir Rodolfo Bautista. And shoutout din po kay Sir Joey Boy Estevens. Ayan, parati ang present sa atin. Pati po si Vladimir Usi, shoutout. Pati po kay Emilda Villaluz. Ayan. Magandang gabi. Thank you sa pagsubaybay parate sa ating channel. And eto nga, pag-usapan naman po natin ang patungkol dito sa article na lumabas na kung saan ay gustong-gusto pong i-call out ang MTRCB. Gustong-gusto po na ulanin ng pangbabatikos at mag-trending ang isa pong episode ng Sugod Bahay mga kapatid. So, hindi na nga to pinansin ng mga tao actually. Pero, mukhang talaga, gustong-gusto pong paingayin ang nasabing incident po na yon na hindi naman po sinasadya. Pero gayon pa man, ay baliwala rin. Marami na rin siguro talagang matatalinong tao ngayon. Alam na kung ano ang tama at mali. Yan po yung ating ipinagpapasalamat naman na marami pong hindi nalalason ang nalalason ng mga bashers o ng mga makikitid ang utak ang mga tao. So, narito nga po yun mula sa showbusiness.net na article. Winner sa Sugod Bahay, nagsalita ng bastos sa live ng EAD. Ang tanong niya dito, absuelto na naman kaya to sa lahat daw ng episode.
Sa lahat. Sa latest episode ng E80 ay nakapagsalita ng bastos ang sugod bahay winner. And nilagay po niya dito, no, sa thumbnail niya kung ano yung bastos na sinasabi. Gusto daw po parating may nakapatong. Pero, ayun nga, mukhang hindi pa rin po kinagat ng mga tao. Kasi, bakit nga naman ipapatawag ang MTRCB, hindi naman po mga host ng noontime show ang nagsalita. Hindi naman si Mayor Jose, lalong hindi rin naman po itong si Zombie ang nagsalita. Paano yan magiging foul or magiging big deal sa MTRCB? So, yung mga ganyan, hindi po yan mapipigilan. Kasi mga contestant po yan eh. Hindi po yan yung mga host or mga nagre-representa kumbaga ng E80 show. And kung kabastusan lang din naman ng bibig ng contestant nga di umano ang pag-uusapan, mas kotang-kota naman daw po ang showtime dyan. Kaya wag daw pong hahamunin ang mga legit barricades. Kasi marami pong papakita na ebidensya ang mga legit barricades. So, una na nga rito, no? Ang tungkol doon sa sumasabit. Wala daw pong sumasabit. Kita nyo rin naman po siguro ang reaction dito ni Vice Ganda. Napakalinaw. At basang-basa mo kung yung ibig sabihin ng reaction niya. Nag-trending po yan sa social media and nagtataka lang ako, bakit kaya deleted siya ngayon? Yung mga article, yung mga nag-post ng mga memes na ito, dinilit yan eh. Nawala, hindi na po natin ma-search. Bakit kaya? Napagsabihan kaya ng pamunuan ng Showtime ang mga naglabas ng meme single dito? Buti na lamang, meron pong kahit papaano mga netizen ang nakapag-save and ipinost din sa kanilang mga account. So yun, di naman po nila yun mauutusan. So, narito pa bukod po dyan, itong churba, di ba, pangalawa. O di ba, 2 points na balik po sa kanila. Kung contestant lamang din, kotang-kota ang Showtime. And meron pa yung tungkol sa hindi patuli. Although bata po ito, pero ang pinag-uusapan po kasi contestant. Di ba, yun naman yung sinasabi dito sa article, absuelto na naman daw ba ang E80 sa MTRCB nakapagsalita daw ng bastos yung Showtime. Yung Showtime. Sorry, nakapagsalita daw po ng bastos yung contestant ng E80. Paano po kaya mga contestant ng It's Showtime? Mukhang absuelto rin naman no? Kaya hinay-hinay raw dahil baka mapahiya lamang at kainin ang sarili po nilang mga salita na binibitawan. Kaya wag ka masyadong magmalinis, lalo na't alam naman ng lahat na gawain at dito po kotang-kota, no, ang kanila pong bias na noontime show. Sabi nga po mga ka-legit Africans, no, sa komento ng mga iba pong netizen, basta hindi daw po yung host mismo yung nagsalita ng masama or yung gumagatong pa sa maling sinasabi, okay lamang yon. Kasi mahirap i-control yung mga normal na nanonood, contestant or winner na ini-interview. Yan po yung on point na tumpak po ninyo yung nais po nating sabihin kanina. Anyway, sabi pa dito, tulad ng ginawang pag-correct or pag-change topic nila Allen K sa Vortas 5 contestant. So, yun po talaga dapat. Kapag napupunta na ron, i-cut na, change topic, or i-correct, mas maganda. Sabi pa dito, walang kaso sa E80 kasi hindi naman sila ang nagsalita, kundi yung winner. At hindi naman nila alam na magsasalita ng masagwa yung winner. TVJ forever kami ng family ko. Totoo yan. Hindi naman po kayong basahin ng mga host ko ano yung babanggitin at sasabihin ng mga contestant. So, hindi po nila alam yon na masasabi. So, ang importante or ang magandang gawin nga lang dito, correct, pigilan, or mag-change topic agad-agad. Sabi naman dito, walang kwenta yan. Hindi naman kabastos-bastos ang sinabi ng host.
ang sinabi, ang host. At hindi nila hawak ang sasabihin ng nanalo, no? Samantala na patungkol naman po dito sa surprise ng TV5 ay tinatanong nga po kung ano nga raw po ang surprise ng TV5. So patungkol po ito malamang doon po sa kanilang malaking ball for Christmas. And po pwede rin nga yung Christmas station ID po ng TV5 yon. And po pwede rin naman na ang Itbulaga po ang big surprise ng TVJ sa atin. Cheers! So yun lang po ang ating update ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.